dalangin, ating manong dalangin, dalangin, sambahin, siya ang Panginoon. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, kahit sa ay namamalas ang tagumpay ng nagliligtas, sa araw na ito ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo'y maihatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng komunyon, at sa pakikipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon, sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din
Siya'y higit na dihamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susugoy na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa simula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anuman ang nalikhang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi niya nakilala o hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob.
sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. No, pakibati naman yung katabi nyo ng Merry Christmas. At batiin natin ang ating Poong Jesus Nazareno ng Happy Birthday, Jesus, in 3, 2, 1. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino sa inyo gusto ng regalo? Palakpakan. Ala, bakit gusto nyo ng regalo? Kayo ba yung may birthday? Diba dapat yung may birthday yung binibigyan ng regalo? Mga kapatid, ngayong araw, pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan, ang unang pagdating ng ating Panginoon, ang dakilang kapistahan ng Pasko. At ngayong araw, sabi ko nga kanina, hindi naman kayo may birthday. Ba't kayo yung bibigyan ng regalo? Kaya ang suggestion ko ngayon sa inyo, kayo naman yung magbigay ng regalo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil I'm sure, sa nakalipas na mga araw at sa araw na ito, may mga tatanggapin kayong aginaldo. Sigurado yan. Pero, lagi tayong babalik sa diwa ng Pasko. Higit pa sa regalo na tinatanggap natin, higit pa sa Noche Buena, higit pa sa Christmas tree at Christmas light, ang Pasko ay higit sa lahat, pakikibahagi natin sa Diyos. Ang Pasko, higit sa lahat, ay pakikibahagi natin sa Diyos. Kaya unang-una, ang pwede nating maibigay sa ating Panginoon bilang regalo ngayon ay yung ating pagsuko. Yung ating pagsuko sa Kanya. Yung ating pagsurrender sa Kanya ng lahat ng meron tayo, ng lahat ng dinadala natin, ng lahat ng ating kasiyahan, kalungkutan, lahat din ng ating pinaglalabanan. Dahil bahagi o ang Pasko ay bahagi ng pagliligtas ng Diyos. At makakamtam lang natin yung pagliligtas na yon kung isusuko natin ang lahat ng bagay. At lagi nating tatandaan, ito yung primary, ito yung kauna-unahang rason kung bakit nagkatawang tao ang salita. Ito ang pangunahing rason, pangunahing dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpakababa at naging tao para maligtas tayo. Pero maliligtas lamang tayo ng ating Panginoon kung susuko tayo sa Kanya. Kaya bilang handog, bilang regalo sa ating Panginoon, ngayong araw, isuko natin lahat sa Kanya. Ibigay natin lahat sa Kanya. Nang sa gayon, maibigay naman niya sa atin yung Kanyang dakilang handog ng pagliligtas. Pangalawa, ang Pasko ay pakikibahagi sa pagmamahal ng Panginoon. Nangyari ang lahat ng ito dahil lang talaga sa pag-ibig at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Naging tao ang salita dahil sa pag-ibig ng Diyos. Naghirap siya sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Lahat ng ito nangyari. Pinanganak siya dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. At ano pa yung pinakamagandang bagay?
na maibibigay natin sa Kanya at sa ating kapwa. Wala nang iba. Pagmamahal na lang din. Pagmamahal at pagmamalasakit. At yung pagmamahal na yon, minsan, kadugtong nun, hindi lang yung pagbibigay. Yung pagmamahal nun, o yung pagmamahal na yon, minsan kadugtong nun, pati pagpapatawad. Na ang hirap ibigay sa ating kapwa. Yung pagmamahal na yon, minsan hindi lang pagbibigay yung kasunod nun. Minsan, may sakripisyo din. Pero ipinapakita sa atin ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon na ang pinakadakilang pag-ibig ay pinamalas niya noong siya ay naging tao. Kaya bilang pagbabalik sa ating Panginoon, ibigay natin yung pagmamahal. Ipadama natin yung pagmamahal sa ating kapwa. At pangatlo, ang Pasko ay pakikibahagi natin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang pakikibahagi sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Poong Jesus Nazareno, ano pa din yung pwede nating ibigay sa Kanya? Walang iba kundi maging Kristo sa ating kapwa. Kaya yung ikatlong regalo din na pwede nating ibigay sa Kanya ay ang maging Kristo sa ating kapwa. Sana tayo mga Kristiyano mula ngayon ay maging larawan ng sanggol na Jesus. Maging larawan ni Niño Jesus. Tignan niyo yung katabi niyo. Wag ako, yung katabi niyo. Kamukha ba yan ni Baby Jesus? O baka naman mukhang tiyanak yan? Pero sana, ngayong araw at sa mga susunod pa, maging kamukha tayo ng sanggol ni Jesus. At ang mukha ni Jesus, ang mukha ng sanggol ni Jesus, ay mukha ng pag-asa, mukha ng pagmamahal, mukha ng liwanag. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, tatlong regalo bilang pakikibahagi natin sa Pasko. Tatlong regalo bilang pakikibahagi natin sa pagliligtas ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa buhay ng Diyos. Tatlong regalo ang pwede nating ibigay. Ibigay natin ang ating pagmamahal, ibigay natin yung ating pagsuko, at higit sa lahat, ibigay natin si Kristo sa ating kapwa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa Kanyang bayan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan.
Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakataong tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang mga gandang hangarin tungo sa pagkakamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa hindi mga kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamumuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, patanirin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang Pasko na patungkol sa Belen. May dala na maiahala kay Jesus sa saksaman. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sasama. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sapsaman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayong ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga napuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpalang napaibig ko sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po muna ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inang paso naman kay ramingan isang sabsaman saan naroon si Kristo na ina ng aso. Panginoon, maligayang pati sa'yo. Ang aking puso sa pagmamahal ay dalisanin mo. Sa'yo inang paso. Ayang pati sa'yo, ano po ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo. Ang aming katulad ng sa'yo, alam mo mga Christmas tree, ang matahanay nagdiwang muli.
lamang isang sapsawan, saan naroon si Kristong kainan ng Pasko. Panginoon, maligayang mari sa'yo ang aking puso sa pagmamahal ay dalisanin mo ang aming matulad sa'yo. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Mambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ngang sumila ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumama.